Shakur Stevenson sinabing 135 at 140 pounds, dito ako maghahari hanggat walang makakatalo. Sinabi din ni Stevenson na hindi boring ang kanyang estilo dahil ginagawa lang daw niyang easy ang kalaban. Kumpiyansa si Stevenson na pagharian ng 140 pounds. Sino ba ang pwedeng tatalo kay Stevenson sa 135 at 140? Pwede rin sana si Isaac Pitbull Cruz kaso mukhang dehado dahil sa kanyang estilo. Si Mark Magsayo lang ang Pilipino ngayon na nakarank sa 135 pounds lightweight. Kahit hindi pa napapalaban sa 135, mataas agad ang rankings ni Magsayo. Sa WBO lightweight laban kay Abdullah Mason, number 11 agad si Magsayo. Sa IBF ni Raymond Muratalla, number 5. Kaya mataas ang rankings ni Magsayo kahit hindi pa siya lumalaban. Ngayong April 5 ang unang laban ni Magsayo under ng Zuffa Boxing. Makakalaban niya si Virgil McCrory. Kaya abangan po natin yan, sana mabigyan ni Dana White ng championship fight. Pero malulupit ang kalaban ni Magsayo sa lightweight division. Samantala, nakuha naman ni Oscar Collazo ang timbang sa minimum weight division. Tumimbang ng 104.8 pounds. Samantala si Jesus Haro tumimbang ng 103.4 pounds. Samantala may laban din ang kapatid ni Sebastian Fundora. Tumimbang si Gabriela Fundora ng 110.9 pounds. Kalaban niya si Viviana Ruiz, 111.8 pounds. Undercard sila sa bakbakan ni Arnold Barbosa Jr. versus Kenneth Sims Jr. Live na mapapanood sa The Zone. Pasok din sa timbang ang dalawa sa welterweight division kaya matinding bakbakan ito bukas. Sa iba pang balita, Claressa Shield, sinabing tatalunin niya si Rolando Romero sa isang boxing match. Maliit daw si Romero at mas malaki si Claressa Shield, kaya daw niya itong i-outbox. Sumagot naman si Romero at sinabing hindi ako sumusuntok sa babae. May pagkakaiba pa rin ang lakas ng isang lalaking boksingero at sa babae. Sa ibang banda kasi Romero may sagot sa mga haters. Tiwala ang company Cuadro Alas na magiging matindi ang laban at hindi siya dapat maliitin. Ayon sa kanya, easy kayong mga haters ko. May ilang araw pa ako, baka nakakalimutan nyo, si Cuadro Alas ito, ang Pilipinong immortal. Sinabi din niya na patayan talaga ang laban niya kay Luis Nery. May netizen pa na nagsabi na dapat bago si Nery, timbangan muna ang kalaban niya kung makuha ba ang tamang timbang sa 122 pounds. Pabirong sinagot ito ni Cuadro Alas na Coach Yarn. Kaya abangan ang laban niya ngayong April 18. Sa iba pang balita, Heidelin Diaz nagsalita na tungkol sa free fuel for life. Naglabas ng opisyal na payag ang kampo ni Heidelin Diaz. Sinagot ang mensahe ng Phoenix Petroleum. Sinabi ng Phoenix na tumanggi umano sa Heidelin Diaz na i-share online ang kanyang reward dahil meron na siyang kontrata sa ibang fuel brand. Matapos ang 2 taon, hindi na raw nakipag-ugnayan ang kampo ni Heidelin Diaz sa Petroleum Phoenix. Sumagot naman ang kampo ni Heidelin Diaz nang ipahayag umano ang reward matapos manalo si Heidelin sa Olympic. Ito raw ay ipresenta bilang libreng gasolina habang buhay at walang anumang kondisyon o restriksyon na ipinaalam sa kanila noon. Walang ipinagbabawal na kasunduan sa kontrata at basta binigay ang reward at naipakita naman daw ito sa publiko. Yun ang problema, dapat malinaw ang nakasaad sa kontrata. Wala naman palang nagbabawal kay Heidelin Diaz na pumirma sa ibang kontrata sa ibang brand. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.